A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral na nais po nating talakayin ngayon ang batas ng dihar. So, ang batas ng dihar, nauna, ang kahulugan po ng dihar ay ang pagsabi ng isang lalaki sa kanyang asawa na ikaw ay parang likod ng aking ina. Ang dihar sa panahon ng kamangmangan, ang dihar ay isang uri ng hiwalayan bago ang Islam sa mga Arabo, ngunit pinawalang bisa ito ng Islam at ginawang haram na kailangan tubusin ng kapara. Kaya ang dihar ay kasalanan. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, alladina yudahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa innallaha laafuwun ghafur. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, mga yaong nagsasabi ng dihar, pagsabi, ikaw ay parang likuran ng aking ina. Sa kanilang mga asawa, hindi sila ang mga ina nila dahil ang kanilang mga ina ay walang iba kundi ang nagsilang sa kanila at sa katunayan sila ay nagsasabi ng isang kasuklam-suklam na pahayag at kasinungalingan. At sa katunayan ang Allah ay mapagpaumanhin ang mapagpatawad. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kaya magtiis ang bawat isa na inulat ni Kuwaila bintu Malik bin Ta'laba radhiyallahu anhu na nagpahayag ng dihar sa akin ang aking asawa na si Aus bin Samit radhiyallahu anhu, kaya pumunta ako sa mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magreklamo. Asku ilayhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya na yun nga, kalat dahara minni jawji Aus bin Samit paji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asku ilayhi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujadiluni fihi wa yaqulu. So pumunta siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Kuwaila bin Malik. So sinabi niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagreklamo siya sa mensahero ng Allah ay nangatwiran sa akin para sa kanya. Sabi niya na nagsabi, matakot ka sa Allah sapagkat siya ay iyong pinsan at hindi ako umalis hanggang bumaba ang Quran. Tiyak na narinig ng Allah ang talumpati ng isang babaeng nangangatwiran sa iyo tungkol sa kanyang asawa hanggang sa kinakailangan, kaya kanyang sinabi magpalaya siya ng alipin. Sabi niya wala siyang mahanap, sabi mag-ayuno siya ng 2 buwan na magkakasunod-sunod. Kaya ito mga kapatid, na kung titingnan natin na napakasimple lang na salita, pero ito ay napakabigat na katumbas na kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun mga kapatid, na yun ang nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi, ittaqillaha pa innahu ibnu ummika. Sinabi, matakot ka sa Allah, siya ay pinsan mo. Ayun, hanggang sa yun nga, nag-reveal yung ayah. Kaya yun mga kapatid, sa panampalataya na kaya sa ating relihiyong Islam na kinakailangan na yung pagpipigil ng pananalita, makontrol natin ang ating dila, lalo na minsan kung nagagalit, ayun, na dahilan na magbibigay tayo ng mga salita na wala sa ating isip, na hindi natin napag-iisipan, na nagkakasala na pala tayo. Kaya ganoon nga sa pagpapatuloy na sabi niya, kalat ya Rasulullah innahu shaykhun khabirun ma bi min siyam. Sabi niya, o mensahero ng Allah, siya tunay na siya ay matanda na, hindi na siya makakapag-ayuno. Sabi ng propeta, palyut sittati miskinan, at sabi niya magpakain siya ng 60 mahihirap. Kalat indahu min shay'in. Sabi niya, sabi na wala siyang ipangkawang gawa sa oras na yun. Hanggang sa nangyari
So, sa nangyari sa oras na yun, meron nagbigay ng lalagyan ng arak na tamar. Aking sinabi, o mensahero ng Allah, tunay tutulungan ko siya ng iba pang arak. Sabi, mabuti, sabi niya. Yun. So may dumating sa propeta, nagbigay ito saddaka bihi kalat pa inis sa adani bi al arak min tamarin qultu ya Rasulullah ainuhu bil arak al ukra bi arakul akar qala kad ahsanti idhabi pat imi biha. Ayan, sabi niya, anhu sittati na masakin wa arji ila ibnu ummik. Sabi niya dito, na sinabi ng propeta, tutulungan ko siya ng iba pang mga sabi, mabuti umalis ka at ipakain mo yan sa 60 mahihirap para sa kanya at bumalik ka sa ayong pinsan. Sabi, ang arak ay 60 gantang. Sabi ni Abu Dawud, hingil dito, tunay siya ay nagbayad ng kapara na hindi humingi ng pahintulot sa kanya. At sinabi ni Abu Dawud, iyon ang kapatid ni Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, isinalaysay ni Abu Dawud. Kaya mga kapatid, sa ganong mga pangyayari, so kung titingnan natin, di ba, napakasimple lang na salita. Pero kung titingnan mo, nag-reveal ang aya na kung saan ito'y isang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang hatol sa taong nagdihar sa asawa, magpalaya siya ng 6, magpalaya siya ng alipin. O kaya kung hindi niya wala siyang mapalayang alipin, mag-ayuno siya ng 2 buwan na magkakasunod-sunod o magpakain ng 60 na dukha. Kaya ng mga kapatid, sa panampalataya, huwag tawagin ang asawa sa katawagan na tulad sa pamilya na bawal asawahin. Ayun. So hindi natin siya pwedeng tawagin ang mga asawa sa katulad ng pagtawag mo sa iyong pamilya na bawal ito na asawahin. Kaya binagbabawal ito mga kapatid. Mga katawagan ng dihar ay naghahambing sa asawa sa mga kapamilya na bawal asawahin tulad ng ina, anak, tiyahin, lola at iba pang bawal. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya na dihar na takdang oras lamang, ikaw ay tulad ng aking ina sa likuran sa umaga lamang, dihar pa rin yun. So kaya binabawal ito. Bawal makipagtalik sa babae na dihar kung hindi siya nakabayad ng kapara. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya na dito na wajib ang kapara sa dihar. So yun. So makita natin ang payo ng Allah sa banal na Quran, walladina yudahiruna min nisaihim thumma yaquduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay yatamasa dalikum tu'aduna bi wallahu bima ta'maluna khabir. Sabi ng Allah, at yaong mga nagsasabi ng dihar sa kanilang mga asawa at pagkatapos babalik sa anumang kanilang sinabi, kung gayon dapat magpalaya ng isang alipin bago nila hipuin ang bawat isa. Iyon ang pinapayo sa inyo ng Allah, at ang Allah ay dalubhasa sa anuman inyong mga ginagawa. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya na dito ang kabayaran ng dihar sa Quran na binanggit ng Allah sa banal na Quran, paman lam yajid pasyamu syahraini mutatabi'aini min qabl ay yatamasa paman lam yastati' fa it'amu 60 miskinan dalika litu'minu billahi wa rasuli wa tilka hududullah walil kafirina adabun alim. Sabi ng Allah, at sino mang hindi nakahanap ay mag-ayuno ng 2 buwan nang magkakasunod-sunod bago nila hipuin ang bawat isa, at ang sino mang walang kakayahan ay magpakain ng 60 mahirap. Iyon ay para maniwala kayo kay Allah at sa kanyang mensahero, at iyon ang mga hangganan ng Allah, at para sa mga tumatakwil ang mahapding kaparusahan. Iyon ipapahiya ang sumuway sa batas ng Allah. Sinabi nga ng Allah sa Quran, innal ladina yuhaduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladina min qablihim wa qad anzalna ayati bayyinatin walil kafirina adabun muhin. Sinabi ng Allah sa banal na Quran na katotohanan ang mayaong sumasalungat sa Allah at sa kanyang mensahero
ay ipapahiya sa pagpapahiya sa mga nauna sa kanila at tunay kami ang nagpababa ng mga malilinaw na palatandaan at para sa mga tumatakwil ang nakakahiyang kaparusahan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya na inshallah subhanahu wa ta'ala na meron po tayong nakuhang aral na ito ay isang dahilan para malaman natin ang wasto na kalugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.